discuss about Gauss-Seidel. So, sa Gauss-Seidel, yung symptom yung problem na medyo mahaba yung process natin. Now, to make it simpler, karaniwan din na sa power system or any electrical networks is combine na siya gawing matrix. So, for today, we will be discussing about Newton-Raphson and Pascal-Solve. But the question is, kung pinipit natin yung lecture, dami na lang yung formula. Kailangan ba natin i-memorize lahat yung formula nito? Hindi. You don't actually need to memorize yung mga formula natin ito. Kasi, when we form yung ating Newton-Raphson, basic knowledge lang natin from our previous courses ang gagamitin natin. Unang-una dyan, yung tungkol sa pagkuha ng real power and reactive power. Pangalawa is yung paggamit natin ng partial derivative. Pangatlo, yung principle natin regarding circuit theory. Okay. Generally speaking, the formula of Newton-Raphson is identified as H in T and H in Q. Meaning to say, yung change sa real power and reactive power is equal to a certain matrix. So, tawagin na lang natin siya J1, J2, J3, J4 multiplied by yung change ng angle at saka yung change sa voltage magnitude. Yan lang yung general formula natin pagdating sa Newton-Raphson. Now, ang tanong, ano ito? Pero before that, balikan natin yung principle natin na real power and reactive power. Ang principle natin sa real power is if you want to get P, that is voltage, current, cosine, theta. Pag ginawa ko yung Q, that is voltage, current, sine. Alam niyo na yan? Dapat. So, kung maganda yan, hindi nyo palit alam yan, na hindi kailangan nyo bumalik na sino ba sa second year? 2-2 yan, or 2-3-1. Yan ang inalamin natin. The problem is, sa power system, itong current na to, yan yung ilan. Ang meron lang tayo ay kanyang voltage at yung kamera. So, we can say that current is equal to voltage times admittance. So, for this case, we could simplify this one. Instead of having yan, we could say power is equal to voltage, admittance, cosine, angle natin ng admittance, minus angle at plus angle yung voltage natin. Tawagin na lang natin 1, 2, 1 yan. So, magiging 1, 2, 1. Pagdating naman sa sabi natin, magiging Q is equal to negative B1, B2, Y1, 2, sine, theta 1, 2, minus theta plus yan ay magiging formula natin. Okay? Now, from there, kaya natin gawin yung system natin. So, pinakamadali, let's assume a 3-bus system. So, gagawa tayo ng 3-bus system composing of a generator or utility connected to a loop. Yan ang loop. This one is yung aking now, from this case, let's have an assumption. Para makuha mo yung matrix na yun, or dito, meron tayong tinawag na admittance matrix. So, we have discussed this to pwedeng papuntang meter. So, yung admittance matrix natin is Y11, Y12, Y13, Y21, Y22, Y23, Y31, Y32, Y33. So, yan
kuha natin real and reactive power. Kunin natin yung real and reactive power ng bawat bus. So, sisimulan natin sa bus 1. If gusto mong kunin yung real power sa bus 1, ilan ba ang pumapasok sa kanya? Sa dalawa, tatlo. So, kailangan gawin B1, B1, Y, 1, 1, cosine, theta 1, 1, minus delta 1, plus delta 2, plus B1, B2, Y1, 2, cosine, delta 1, 2, theta 1, 2, minus delta 1, plus delta 2. Okay, plus B1, B3, Y1, 3, cosine, 1, 3, minus delta 1, plus. So, makikita nyo na magawa natin ito. You also need to remember that malaki ito. Depende kung ilan yung buses ko. 5 buses yan, ang ganun na yan. 6 buses, natin yan. But we don't see yung order natin. Depende yung sa weekdays ko. So, kukunin ko yung real power sa una, lahat na sa una. Real power sa pangalawa, and so on. Pag zero yan, wala namang problema kasi kakansel ako ng ilang iba. Pero, kung hindi ko alam na increase yan yung general formula, ulitin natin sa chief. Reactive power. So, ang mangyari lang sa reactive power is magiging negative siya, tapos gagawin natin side. So, B1, B1, 1, sine. Minus B1, B2, Y1, 2, sine. Minus B1, Y1, 3, sine. Ulitin natin yan ang ilang beses. So, meron rin tayo dyan para sa B2 at saka sa B3. B2, meron tayo sa B3 at saka sa B2. So, hindi lang mapakita. Pero, ang formula mo, ganun na. Pag ginawa ko dito, B2, B1, B1, B2, B2, Y2, 2, B2, B3, Y2, 3. Gagawin ko sa B2 at sa B3. Kahit BQ4 ka, kahit BQ5 ka, hindi nagbabago yung paggawa. Kaya actually, hindi nyo kailangan i-memorize yung formula. Pati yung magkuha nyo mamaya nito, hindi nyo i-memorize yan. Pwede rin natin magkuha sa directly. Okay. Now, since okay na yan, so ano kasunod natin gagawin? Now, ang kasunod natin gagawin is kailangan natin malaman kung paano ginagawa ito.
yung n natin, yung hinahanap natin. So that would be equal to 500 minus 1 minus 2 by 2 times 2 plus 500 minus 1. So ano yung size of matrix natin? 497 plus 4. 501. 501 by 501. Yan na yung size ng matrix natin. Wala na pag-pag yan. Okay, paano kasi namin 500 plus dalawang ED bus. Okay ba yan? Hindi pwedeng parehas yan na sa mo ay 501 by 501. Ang mangyari dito, ay 2 times 500 minus 2 minus 1 plus 2 by 2 times 500 minus 2 minus 1. Yes. Kasi ito lang yung ED bus natin. So yan. 497 times 2 plus 996 by so ganyan kalaki yung Jacobian matrix. Kita lang sa paggawa ng Jacobian. May example na tayo. Gawa tayo example. Kanadalaw tayo. 1,000 plus 580 passes. Ano ang size ng matrix natin? 500 yan. 582 times 1,000 minus 500 minus 1 plus ilan? 500. So yan ito. 1498 by 1498 by 1498. So ibig sabihin, ito ang Jacobian matrix sa ating ginagawa dito, yan yung laki. Okay. Sige, alam na natin yung size ng matrix. Ang kasunod, paano ginagawa yung Jacobian matrix? So, identify natin. Yung Jacobian matrix natin, may apat na element. Si J1, si J2, si J3, at si J4. Pag pinag-usapan natin si J1, pinag-usapan natin si J1, ang kinukuha natin is partial derivative ng real power over angle. Bakit nangyari yun? Kasi, kung titignan mo dito, kung ito yung change, paano itatanggalin yung change para maging change yung isa? Siyempre, nasa taas is change in, siyempre ito, magiging change in P over change in angle. Para mag-cancel yung change in angle at magiging change in P. Pero ano yung change na yun? Pag-click tayo sa calculus, tawag natin doon, derivative. Pero since magkaiba sila ng variable, partial derivative. So ngayon, paano natin gagawin itong partial derivative nito? So pupuntahan nyo lang yung formula natin ng real power. So kukunin nyo yung derivative nito. Which is, saan ba makikita yung angle? Sa loob na cosine. So ano gagawin natin dito? Cosine. So yung partial derivative, ating derivative ng cosine. Negative side. Negative side. So magiging negative. Gawin na lang natin P1 sa theta 1. Okay. Since P1 sa theta 1 yan, so pagka tayo doon, negative B1 sin theta 1 minus theta 1 plus theta 1 minus B1 B2 sin theta 1 minus theta 1 plus theta 2. Then, kasi ng minus B1 B3 sin theta 1 parang
1. Ulitin mo lang yan. Partial derivative of P1 with respect to angle 2. Pag ginawa naman natin yun, partial derivative of P1 with respect to angle 2. Ano lang yung matitira dito? Cancel ko lang yun. Ha? Cancel ko lang yun. Siyempre, kasi ano na parehas. Wala to. Wala to. Bakit wala to parehas? Wala yung Wala to. so, matitira natin is negative P1, P2, sine P1 to minus plus 2. Okay, pag ginawa ka na yung partial derivative P1 with respect to angle 3, siyempre yung dalawa mawawala. So, matitira is plus 2. I-repeat natin yung process din sa iba. Ganito lang siya, partial derivative. So, wala tayong memorize na formula. Kung gusto nyo sabihin meron tayong formula na memorize, sige, ito na lang. Yan na. Kung hindi nyo magandaan na concept lang na circuit, yan lang yung memorize nyo. The rest, puro derive na. Okay. So, okay na tayo. Punta tayo sa element natin na J2. Now, yung J2, meron tayong partial derivative ng P1 with respect to P1. J o 2? Partial derivative of P1 is with respect to P2. Ganun na lang. And partial derivative of P1 with respect to P3. Ano mangyayari dito? Siyempre, ang variable natin is ito. So, pag ginawa natin ito is magiging hindi siya ganyan. Babalik tayo doon. P1 times P1 is P1 squared. So, magiging 2 P1 cosine theta 1 minus delta 1 plus delta 1 plus P2 cosine 1 2 minus delta 1 plus delta 2 plus P3 cosine delta 1 3 minus 1 plus 2. Pero yung sa kasunod, since with respect to P2, wala to, wala ito, yung gitna na ng meron. So, lalabas sa kanya is P1 cosine 1 2 minus delta 1 plus delta 2. Yung isa naman P1 cosine delta 1 2 minus 1 plus 2. Ulitin natin yung process sa P2 saka sa P3. Pero take note, sabi nga namin dito is n minus n minus 1. Ibig sabihin, hindi ko kasama yung slack bus. Kaya hindi necessary lahat yan. Pinakita ko lang yung tatlo para makita nyo yung partial derivative. Okay, so okay naman sa J1, okay na tayo sa J2. Ano yung masunod? Si J3. So si J3, kagaya lang ng J1. Ang mangyari lang ng J3 is gagamitin lang natin yung partial derivative ng Q with respect to ang L. So, gawin natin yung tatlo. So, ano mangyari? Siyempre, hindi ito. Ang basis natin ay ito. So, gagawin natin lahat yung sine, cosine. So, ulitin lang natin. Negative P1, P1, cosine, theta 1 minus delta 1 plus delta 1 minus P1, P2, cosine, delta 1 minus 1 plus 2 minus P1, P3, cosine, 1 plus 3. Then ito naman, since ano ba ang derivative ng negative side? Negative cosine pa rin. Hindi naman siya, yung cosine lang pag i-convert natin, pag dinederive natin sa siya nagiging negative. Pero kung negative side ka, gagawin mo siyang derivative negative cosine. Ano tayo? Integral ka. Then, grabe ka rin siya calculus. Hindi siya nagbabago. Hindi kaya, ito yung ginamit natin
T1, T3, Y1, 3. Cosine 1, 3 minus 1 plus. Pag take note, again, dahil magka-cancel out to, magiging 0 lang siya. Okay, pag ginawa natin kasunod, partial derivative yung J4, partial derivative of P1 with respect to P1. Partial derivative of P1 with respect to P2. Partial derivative of P1 with respect to P3. What will happen? So, yun tayo. As is yung sign na papalitan natin yung nasa harapan. So, magiging negative 2 P1 Y11 sin theta 11 minus delta 1 plus delta 1 plus P2 Y12 sin delta 12 minus 1 plus 2 plus tuloy minus minus B3 Y13 sin 13 minus delta 1 plus 3. Pag with respect to B2, ang tingnan natin is sa gitna. So, ito magiging B1. And ito, B1 ulit. So, yan na yung aking Jacobian matrix. So, may questions? Pag nakuha mo yung Jacobian matrix, dito tayo sa process. So, ano yung process? Yung pagkuha ng change. So, take note ng sinusunod pa rin natin sa iteration natin. Dalawang case pa rin yan. Una, if yung aking change is less than or equal to tolerance, which is less than or equal to 0.001, or na-meet natin yung iterations. So, kahit kanina sa dalawang meron natin. So, yan yung general formula ng Newton. Sige, pupayin muna. Gusto nyo pupayin. Then, simplify na natin yan. May kasunod pa yan. Kumbaga yan is pag ina-assume na lahat. Pero pag meron tayong general concept na itatagdag, masisimplify na siya. Okay? Tuloy-tuloy. Ngayon, para masimplify natin, may mga assumptions tayo na kino-consider. Unang assumption na kino-consider natin pag nating dito is yung tinatawag nating transmission loss. Yung transmission loss natin, saan natin nakukuha yun? Or isang transmission line. Nakukuha natin yung transmission line natin. Yun sa tinatawag natin R over X equation. Now, if R over X equation is less than or is very, very small, or ito na lang tayo. Sinabi na niya is very, very small. Ano nangyayari? J2 is equal to 0. J3 is also equal to 0. Kasi ano ang result? Bakit ginagawa natin J2 is equal to 0 and J3 is equal to 0? Change in voltage magnitude has minimal effect sa real power. And theta has minimal effect sa reactive power. Yun ang ibig sabihin niya. Bakit minimal effect? Balikan natin yung formula. Cosine. Ang cosine, pag mas malaki effect sa sagot. So, cosine 90, 0 na yan. Hindi kagaya pang sine, pagkakadikit sila. May makukuha ka. Makukuha mo lang yung sine, yung 0, pag 0 na siya sakto. Pero pag ginawa mo sine 0.01, medyo almost 0 na rin siya. So, mas malaki yung effect ng magnitude. So,
So, ang nangyayari is, ang matrix ko, makikita na JGP, JGQ is equal to J1, 0, 0, J4, change in theta, change in voltage. So, pag ginawa natin yan, since 0 to, walang effect to dito. Pwede natin siya natin sa dito. Pag ginamit natin sa dalawa, tawag natin dyan, decouple. Bakit tinawag natin decouple power flow? Kasi natin siya tinawag na decouple power flow kasi hinahangin natin yung original natin na matrix sa dalawang parts. Kaya tawag na decouple power flow. Pero ito, galing pa rin sa original. So ito original para malaman nyo yung single function. Now, meron ang sunod pa natin ang consider. Siyempre, kasi para natin masimplify ang further on. Pag meron tayong tinitingnan na aspect na yung ating data or yung ating Q is very, very, very small compared sa beta. If that is the case, yung aking J1, instead na ang gagamitin ko ay itong mahabang formula, hindi na. Gagawin ko na siya constant. Pwede sabihin na ang J1 ko ay equal sa equal sa negative 2B1 beta 1, 1 negative B1 B2 beta 1, 2 negative B1 B3 beta 1. So yan yung component natin sa J1. Ito partial derivative ko B1 is with respect to B1, B1 with respect to B2, and B1 with respect to B2. So, pwede na B1. Similarly, yung ating J4, pwede ko rin gawin. Partial derivative of B1 with respect to B1, Q1 with respect to B2, Q1 with respect to B3. So, ang mangyayari, actually ko okay na. Negative 2, D1, D1, 1. Negative D1, D2, D1, 2. Negative D1, D3, D1, 2. Pero itong beta natin na ito, hindi nagbabago sa matrix. So, ang nangyayari is yung aking matrix, Jacobian matrix ko ay constant. Since constant yung Jacobian matrix natin, mas napapabilis natin yung solution. Kaya tawag natin sa kanya ay fast decoupled power flow. Yun lang yung rason. Tinawag lang natin siyang fast decoupled power flow kasi mas mabilis siya kesa sa so, take 2. Simula Newton Raphson at fast decoupled, ang ginagawa niyo, isinanap niyo yung Jacobian matrix. Pero yung Jacobian matrix mo para sa decoupled sa nasa Newton Raphson ay nagbabago every iteration. Sa fast decoupled, ang Jacobian matrix mo ay constant. Kasi kung makita mo, wala kang nagbabago dyan. Ang nagbabago mo dyan ay yung voltage. Energy mo naman yung pagbabago. So, yan yung tinatawag natin decoupled power flow. Okay. So, from here, pwede tayong magkaroon na tinatawag natin similarity or comparison. Sa Newton Raphson, ang iterations natin ay more. Sa fast decoupled, sa Newton Raphson, ang iterations natin ay less. Sa fast
natin, per iteration sa Newton Raphson ay mas matagal, slower. While sa fast decoupled ay faster. So, lagyan natin example. Kung ito ay may 10 iterations, tapos ito ay may 20 iterations, pero bawat iteration natin 1 second, bawat iteration ko dito ay dapat mas bababa ay 0.75 seconds. Ilan yung total time ko? Ang total time ko dito ay 10 seconds. Ang total time ko dito ay 15 seconds. So, pwede ganyan. Pwede rin naman mangyari. Ganyan pa rin yung iterations ko, pero ito ay 0.4 seconds. So, pag ginawa natin 0.4 seconds, syempre ito ay 15 seconds na. Pwede rin mangyari na 0.5 seconds siya. So, ibig sabihin, 10 seconds. So, yung fast decoupled din yung Raphson almost the same na rin. Difference lang nila sa fast decoupled, yung Jacobian matrix mo ay constant. Hindi siya mabago every iteration. Sa Newton Raphson, every time na nag-iterate ka, nagbabago. So, na-discuss na natin yung tatlong method natin. May questions ba? Now, para mas madali intindihan, lagyan natin example. Pero, ayoko kasi isulat na dahil mahaba. Dati example natin. So, dito na lang, gagawin ko yung whiteboard natin. Okay, kung makita nyo ang 3 bus. Since 3 bus tayo, may dalawang slack bus, isang slack bus, dalawang generator, dalawang load bus, ano size ng matrix ko? 3 minus 1, 2 times 2, 4 by 4. 4 by 4 yung aking Jacobian matrix. Jacobian. Okay, tama naman yung sabi ko yung Jude na 3 by 3. Pero yung 3 by 3 na sinasabi natin is yung aking cantinas. So, hindi naman bumagal. First step, kailangan natin i-simplify ito. So, kailangan ko siya i-convert into per unit. So, ito, makita nyo dito is naging divided by 100%. 2.566 0.452 1.386 1.16. So, simplify lang natin siya into per unit. Okay. Next step, admittance matrix. So, ginawa ko yung admittance matrix at tinukuha. So, pwede kayong mag-inspection method, kung gusto nyo mag-inspection, kung gusto nyo mag-singular transformation, okay lang kayo. Parehas lang naman siya. Next, assumption. So, in-assume natin itong B2 at saka B3. Now, para makapag-proceed tayo dito sa matrix, kailangan ko po yung change. So, ibig sabihin, change in P at saka change in P. Ito yun. Itong part na to. So, kinukuha natin dito yung B2 schedule. Ano yung schedule value? Okay, ano yung schedule value? Ito. Yung given. Minus computed value. Then, ang hinahanap natin is ito. Change in voltage magnitude saka change in angle. So, para makuha ko itong change na ito, hanapin ko si P2, Q2, P3 at saka sa Q3. So, itong formula ito, yung computation of mass power, saan nanggaling? Mura ko na, nandito kanina. Yung pagkuha natin ng P at saka ng Q. Okay, next, syempre, form ko si I, forward. So, partial derivative. So, ano yun? Okay, nagawa na natin yung kanina. And ito, B3 at saka. Okay. But, luckily, balik tayo sa taas, kung makikita nyo yung aking transmission line, puro X. Wala tayong R. So, kahit anong mangyari, ang R-X ratio ko ay C. Very small. Or 0. So, for that case, dahil R-X ratio
J2 at saka J3. So, tinanggalan natin si J2 at saka si J3. Ang kinuha ko lang ay si J1 and si J2. So, ito yung resulting natin na matrix. Now, kung titignan nyo ito, pwede ko siyang simplify. Papunta dito. So, ano yung ginawa niya? Was Jacobi or Jordan? Anong difference ba ni Jacobi at ni Jordan? Ang Jacobi upper lang. Pag ginawa parehas, pag ginawa akong main diagonal ng iba, Gauss Jordan. Kung mag-numerical methods ka, dyan na papasok si numerical. Pero kung kaya mag-numerical methods, pwede ba? Pwede naman. Kasi kung titignan mo, 4 equations, 4 unknowns. Gamitin niyo yung calculator, ito dapat nilalabas na sa ito. Check nyo. Pa-check sa calculator. So, dapat nilalabas na sa ito. Change A angle 2 minus 4B change A angle 3 plus 0 magnitude B2 plus 0 magnitude B2. Then yung kasunod natin 1.36 minus 4B change A angle 2 plus pero kung titignan nyo, sa totoo lang, pwede naman hindi kayo mag-4 equations for unknowns. Pwede kayong maggawa ng dalawang set na 2 equations, 2 unknowns. Kasi 0 naman ito. 0 ito. So, wala siya. Pero kung tamad kayo, tapos yung calculator nyo kaya 4x4, hindi 4x4 siya. Dapat ang sagot nyo is ito. 0.0647, 0.0429, 0.02. So, pag yung sagot, tama tayo. Pag mali yung sagot nyo, double check nyo. Sige nga, check nyo.
sa V1 at saka sa V2 at saka sa V3. Pero yung ating 0.0647 saka 0.0429 ay naka-radians. So kailangan ko siya i-times na 180 over 5 na magiging 3.707 degrees sa 2.45. Kaya ito kasunod na step. Yung nakuha kong bagong voltage sa angle sa substitute ko para makuha ko si change in P2, Q2, P3, and Q3. Tapos, babaguhin ko rin yung Jacobian matrix. Kaya ito makikita nyo dito. Iba na yung Jacobian matrix ko. Hindi na siya katulad nito na 66.25. Naging ano siya? 69.07, negative 42.8. Then, ulitin ko lang yung process. So, 4 equations, 4 unknowns. Ito yung makukuha natin. Substitute ko ulit dito. Then, ulit ko yung change. Tapos, ulitin ko lang siya. But, pag tinitingnan nyo yung matrix, maliit yung change niya. Kaya later on, pag ginawa natin yung example na to, pwede natin gawin siya sa past couple. So, dito, tumigil siya na 4 iteration. Hindi dahil okay na siya. Ang main reason niya kung bakit siya tumigil na 4 iteration is dahil magiging puro 0 na siya. Yung titignan nyo itong previous 0, 0, 0.0, parang 0.0. Then pag dito 0 na siya, pag tinuloy ko siya, 0 pa rin siya, kahit meron na kong change in P at sa Q. Kasi nag-equal. Ano rason natin? 4 decimal places. So, kahit sabihin natin up to 20 iteration ang gawin natin, ganyan pa rin lalabas niya. Uulitin ko siya. Pero anong tawag natin doon? Power flow converges na. Hindi na siya na slot converge. Nagpo-converge na. Pero dahil minimal yung decimal places mo, minimal rin yung effect na sa system. Then, after you get that, ano next step? Computin mo na yung kailangan mo i-computin. Hindi nakikita nyo sa report. Babalik tayo exercise number 3. Diba sa number 3, yung mga line flow, yung mga ganito, etc. So, after flow iteration. So, yan yung case 1. Meron tayong swing bus, tapos dalawang loop bus. Pero meron tayong case number 2. Ano yung case number 2? Meron tayong generator. Since may generator tayo, ano ang size ng admittance matrix ko sa diwa? Ang size ng admittance matrix natin sa diwa, ito ba kayo? Hindi mo alam. Admittance matrix lang tayo, admittance matrix. Bakit 3x3? Okay, so tatlong bus. So, at least kahit paano nakuha niya. Kahit pinatila tayo ng mali. Tama, di ba? So 3x3. Pero ano size ng Jacobian ko? Siyempre, ang gagawin natin ay 2 times n minus n minus 1 plus n. Ilan yung ating generator bus? Isa. So 2 minus 1 minus 3 minus 1 minus 1 yun. Times 2 plus 1 3. Kaya ang size natin ay 3/3. Nagkataon lang siya 3/3. So pag tinignan mo sa baba, 3/3 lang. Okay? Repeat the process. Kukunin mo pa rin siya. Change. Iteration. Okay, then, substitute natin. P2, Q2, at saka P3. Bakit hindi natin kinukuha si Q3? Bakit wala yan? Ano rason? Babalik tayo. Kasi sa generator, hindi wala tayong pakialam sa Q. Ang gusto lang natin malaman is P. Unless, yung generator mo ay mayroong fixed na bar limit. So, kaya nangyari ito pag nag-reactive control ka. May mga generator tayo na nagkakaroon ng control. So, doon sa quality, sa data, pag yung sa may generator, may reactive control siya. So, nilalagyan ng limits. Pero ideally, theoretically, kahit anong value yan,
hindi na kailangan gawin yung 10. So, ulitin natin. Kailan tayo nagpipigil sa iteration? Dalawang case. Una, if yung tolerance is less than or equal to 0.01. Or sa ibang cases, ginagawa natin 5 decimal places yan. Or, n iterations na. Ibig sabihin, na-reach natin yung number of iterations. Sa kita, ay sa palatine, pumipigil tayo, nakikita nyo na does not convert siya pag 1,000 iteration. Kasi sinenta. Pwede mong baguhin yun. Pwede mong gawin 10,000, 3,000, 4,000. So, yun yung basis. Okay? Okay, pero ang problema pa rin natin, pag chinek mo to, ito yung 9 iteration natin ng matrix. Ito naman yung 8. Tapos ito naman yung 7. Nakita nyo may changes. Yun yung problema sa Newton-Raphson. Eh, napansin ko yun mag-solve ng marami. So, paano natin simplify yun? Yun yung kasunod. Tawag natin doon, fast decouple. So, sa fast decouple, ito yung example natin. Pinulit lang natin yung kanina na example. Saan lang nagbago? Ito. Sa matrix. Makikita nyo dito na yung aking matrix ay constant. Constant lang siya. So, every iteration mo as is lang. Ano lang yung nagbabago dyan? Ito, change in P at saka change in P. So, ang sagot natin dito ay this one. Almost the same as sa kanila. Pero take note, hindi necessarily kailangan magtugma. Bakit? Balik tayo sa principle ng numerical methods. Diba, for example, ginawa ko yung integral ni x squared plus 5x minus 100 from 0 to 100. Paano ko gagawin sa pag-integral? Magiging 2x plus 5 from 0 to 100. So this will be 2 times 100 minus 0. And then 2 times 100 plus 5 minus 2 times 0 plus 5. So, ano yan dito? 200, 5 minus 5. Sagot natin, 200. Kung integral yan. Pero pag nag-numerical yan, kasi di ba, mayroon tayong tawag na numerical integration. Pag nag-numerical integration ka, hindi 200 makukuha ko. Pwede ba ako sagot ay 199.997, 199 na 199.9995. Tama ba yan? Tama ba yan? Ang narasan natin dito, bakit hindi siya tumatama? Kasi ang numerical method, ilalapit natin siya na gumagawa tayo ng iterative process. It's, kung tamad ka sabi natin, ayaw ni Kuya Jun mag-integral, pwede naman. Pwede naman gawin ni Kuya Jun, pag nakita niya yung x squared plus 5x minus 100, pwede niyang gamitan niya ng numerical method. Makukuha mo pa rin yung sagot na malapit sa 200. So, don't expect na pag nag-solve kayo ng power flow, yung sagot niya ng Gauss-sided is kaparehas na Newton-Raphson sa fast decouple. Pwede magkakaiba. Yun yung una. Secondly, hindi necessarily lahat ng power flow solution nagko-converge. So, pwede kayong sabihin natin, kung magana sa inyo yung fast decouple, yung Newton-Raphson hindi, pwede yung Gauss-sided na rin magana. So, okay lang yun. Hindi ibig sabihin mali yung pinagagawa nyo. Tama lang yun. So, madademonstrate natin yan, yung powerful niyan is sa Friday. Pag pinerform natin yung exercise number 4. Sa exercise number 4, may single line diagram ka, babaguhin natin yung method. Pala din mo nilagay nila. So, makikita nyo ano yung effect. Paano binabago natin. So, yun yung topic natin. Then, ulitin mo lang. Ganito rin yung ginawa natin sa isang case. Siyempre, magiging 3 by 3. Pero, kung tinilan nyo, constant pa rin siya. So, sabi nga natin, ito yung kailangan natin i-explain. Ang Newton-Raphson, mas konti yung iteration, pero mas mabagal siya.
Si Gauss-Seidel, ginagamit natin pag maliliit yung network. Mga 3 bus, mga 4 buses, hanggang doon lang. Pag medyo malaki na, nasa Newton-Raphson ka na at fast decouple. If you want accuracy, Newton-Raphson tayo. If you want it to be fast decouple. Kaya madalas ang Newton-Raphson, ginagamit mo pag mga short circuit analysis, or let's say generation planning, transmission planning. Ang fast decouple, ginagamit mo pag gusto mo lang malaman yung reliability ng system. Okay. So yan yung example natin. So if you have concerns dito, just double check yung mga computation. Pero yung process doon parehas lang. So hindi nyo necessarily kailangan gumamit ng Excel sa dalawang activity. Ang kailangan nyo lang is yung calculator na kaya na hanggang 4x4. Kung hindi nyo kaya ng 4x4, kung pwede siya i-decouple, mas maganda, 2x2. So hindi necessarily yung Excel. Ano naman, matrix. Matrix lang na yung gamit na. Okay? Yes. Bakit may negative? Dito? Okay. Ano rason kung bakit may negative? Kasi yung ginawa namin approach dito is gumamit tayo ng matrix division. Wala kang actually matrix division. Natawag natin doon matrix inverse. So kung ayaw mo gawin ito, pwede naman ibahin mo lang ito sa original na formula. Kasi di ba, babalikan natin ito. Ang ginanong mo isa itong angle sa itong voltage. Hindi naman pwede change in angle is equal to change in P over itong matrix na ito. Diba? Wala ka naman din yung formula sa matrix. So, ang ginagawa natin is inverse. Kaya meron ng inverse dito. Kaya may matrix inverse. Kasi, ang matrix inverse, yun yung actually na division. So, ibig sa ginagawa ko ito, hindi ko yung pwede ito eh. Ginagawa ko matrix inverse. Matrix walang division. So, para gumawa ka ng division, matrix inverse. Okay. Kaya may negative at kaya may raise to negative. Okay. Pero kung tamad ka dyan, wala naman nagbabawal sa inyo na ibalik mo sa dati. Na ito na lang. Yung sagot nyo dito, kaparehas lang sa mga buwan. So kung ayaw nyo lumamit ng calculator, yung ang calculator nyo hindi ganun ka-powerful, hindi ka mag-matrix inverse. Gagawin mo yung isa. Okay? Any questions? Or clarifications? So yun yung topic natin for today. Kasi yung kasunod na topic, sabay-sabay na kayo next week. Lahat, short circuit analysis na. So, short circuit analysis na. So yung natapos na tayo sa unang part, yung load flow. So itong load flow is hindi naman lalabas yan sa board exam. Karaniwan lumalabas lang. Hanapin mo yung Jacobian matrix, J1, or J2, ilan lang. Pero yung mismo, sabi natin, find the line flow at bus 3 using Gauss-Seidel. Walang ganun. Hindi lang papagawa. Pwede siguro find B1 or B2 after first iteration using Gauss-Seidel. Yun, ganun pa. Pero kung yung lahat, hindi. So kaya yung mga activities natin dito palagi, online or dati tawag namin take 2. Pero ngayon, hindi lang yun kasi sasabihin ko lang. So in-explain ko lang para at least alam nyo na itong example na to, literal nila, yun rin yung take home nyo. Ano lang yung difference? Binago ko lang yung given saka yung value. Kaya nagtataka ako palagi pag nagpapasa sila last sem sa previous sem. Ito na lang yung bonus points, hindi pa na bonus points. Regardless, kasi nagkakataon yung last sem saka yung last sem, nagdadasal yung mga estudyante, nawawalan ng paso. Kaya nangyayari, hindi ko siya na-discuss na maayos. Ngayon, na-discuss ko siya na maayos kasi medyo konti yung walang paso. Okay? So, yes.
Paano ba? Yung meron pa lang yung double wedding. Ito? Opo. Yung Gano'n kalaki? Opo, yung mula dun sa process. Okay, sige. Kaya natin ha. Thank you, Lord. Ang una yung kailangan tandaan is kung ilan yung co-consider. Sabihin natin, bus 2 is PQ. And bus 3 is PB. Yan, sabihin natin. Bus 1 is slack. Automatically, ang unknown mo sa PQ, dalawa. Change in P, saka change in Q. Kasi given siya, yung P at saka Q. Dito sa PE, ang gusto mo lang kunin, change in P. So, pag ginawa natin yan, change in P1, change in P2, change in P3, and change in P2. So, yan na yung size ng matrix ko dyan. Okay? Dito, ito na yung kasunod. Ano yung ilalagay natin? Since ang ating voltage ay constant, wala tayong pakialam sa angle. Ang kino-consider ko lang dito ay change in angle at saka change in voltage. Dito ako consider ko lang change in voltage. Kasi nga P. So lalabas change in angle 2, change in P2, and change in P3. So alam ko na yung dalawang to. So ang tanong, ano yung lalagay ko dito? So pag nilagay natin yun, paano ko matatanggal ko? Change in P2 with respect to angle 2. Ano na yung kasunod? Ito. Change in P2 with respect to P2. Change in P2 with respect to next. P3 naman. Change in P3 with respect to angle 2. Change in P3 with respect to P2. Change in P3 with respect to P3. Then, yung muli natin, change in Q2 with respect to angle 2. Change in Q2 with respect to P2. Change in Q2 with respect to P3. But, after that, ano yung kasunod na step? Okay, kung tingnan natin dito, ano yung makikita natin dyan? Etong part na to, yan. Ay, di ba? Sorry. Dito, yan. Tawag natin, simple. Etong part na to, yan yung aking, ito yung aking A3, and then ito yung aking
ano yung ginagawa natin para magawa natin? Matrix inverse na. So, ganyan yung pagkuha ng element. Okay. Clear na ba? May additional questions before tayo proceed? Or before tayo magtanong kung may mga tanong pa kayo? Yung ano sa total set. Hindi, babalik ka lang. Kasi ang ibig sabihin, di ba, ang general formula natin ay 2n minus n minus 1 plus n by 2n minus n minus 1 plus n. Ano yung ibig sabihin ng n? Ang n, ang ibig sabihin niya, number of PD buses. Yung n, number of buses. Etong 1, kaya may 1 malaki yan, at least 1 slack bus sa isang power flow or sa isang power system. Hindi ka pwede magkaroon ng more than, hindi ka pwede magkaroon ng walang slack bus. Kasi at least 1. So, fix yan. Pwede yung magbago if ever man, let's say, magkaroon ng system ng dalawang slack bus, gagawin mo siya yung sa minus 1, gagawin mo siya minus 2, minus 3, and so on. But, sa undergrad level, palagi isang slack bus ang pinag-usapan natin. Sa actual scenario, hindi isang slack bus, more than 1. Pwede siya 2 slack buses, etc. Or depende sa use case, depende sa problem. Or depende sa actual singular. Additional questions? May questions ba? Okay, so clear na sa inyo? Okay. So yun, if ever may questions kayo, may consultation or session tayo. Okay, diba? Yung una natin gagawin, yung una nyo yung papasa by Friday is yung Newton traps. Kasi medyo mahaba-haba siya. Yung kasunod, pass the couple, fix na yung maintenance. May questions ba? Okay. Okay, so on Friday, activity natin will be lab exercise number 4. Kahit ano mangyari, makikita nyo on Friday. Yung umaga lang yung medyo wala